Naniniwala ba kayo sa sumpa? Sa sumpa na hindi mo dapat angkinin yung mga bagay na hindi iyo. Yung kapag kinamatayan ng mga taong nangangailangan o kapag nakamatayan ng taong nagmamayari, ay hindi titigil ang sumpa hanggang sa kabilang buhay. Hello, Shay. Ngayon pong gabi kukwento ko sana sa inyo yung tungkol sa tiyuhin ko. Matanda na po siya. May 10 anak. Meron silang mga ari-arian na talagang pinag-agawan ng mahabang panahon. Sa totoo lang, hindi naman po sa pagmamalinis ang mga lahi namin sugapa sa ari-arian. Isa na doon si Chong Nido. Si Chong Nido yung taga-ayos ng mga papeles, ng mga titulo, ng mga lupa, na pinagmamay-arian ng mga pinsan at kapatid niya. Isang isla sa hindi ko nasasabihing lugar ang pagmamay-ari nila. Napakaganda sa lugar na yon. Pero sa kabaligtaran nun, ang mga tao dun gahaman sa salapi, gahaman sa pera. Pinag-aawayan nila yung lupang hindi naman nila pinaghirapan lahat. Hanggang sa pinamana sa mga kaapu-apuhan, at yun na nga sila, Chong Nido. Halos magpatayan po mga nakatira doon para lang makuha yung lupa na yun. May umuuwing may saksak, may umuuwing may tama ng baril, may umuuwing nabugbog. Dahil ayaw nga ibigay ng mga naninirahan doon yung lugar doon sa mismong may-ari. Hanggang sa isang araw, bumuelta yung isang angkan. Isa sa mga pamilya ng mga naninirahan doon ng binaril para lang mawala ng sagabal sa lupain nila. Pero pagkatapos nun, nagalit yung asawa. Sumigaw na napakalakas. Isinusumpa daw niya yung lugar na yon. At hindi daw niya patatawarin yung mga gumawa nun sa asawa niya. O iisipin mo sila lang mali dahil nakikitira lang sila sa lugar na yun at ayaw nilang umalis. Pero siya yung nagalit. Ang susunod na maninirahan daw sa lupang yun at magmamay-ari ay mamalasin. At paulit-ulit na maghihirap katulad ng paghihirap na nangyari sa buhay nila. Ang pagkamatay ng asawa niya ay meron din daw kapalit. Hindi daw mapuputol ang sumpa na yon kahit sa susunod na lahi nila. Marami nagalit sa sinabi ng matanda kaya pinalayas sa lalo sila. Umalis naman sila kasi wala na silang choice dahil wala na yung haligi ng tahanan nila na pwede magprotekta sa kanila. Nabalitaan daw ng lahat na yun daw matanda namatay din pagkatapos umalis dun sa lugar. Sabi nila dahil sa sakit. Pero paulit-ulit daw sinasabi na hindi daw magiging swerte ang may-ari at tatayo sa lupang yun. Maninirahan. Natuwa naman lahat ng pamilya namin kasi alam namin na naibenta na yung buong lupa at wala nang titira doon. Natural lang naman na magalit ang mga lahi namin dahil sa amin naman talaga maganda yung mga buhay ng kumuha sa lupa na sila. Andyan yung lola kong nagkasakit, andyan yung tiyuhin kong namatay, andyan yung mga lola kong bigla-bigla na lang nagkasakit at binawian ng buhay. Akala namin tapos na lahat. Akala namin magiging maayos na. Tumigil na sa amin yung kamalasan. Malaki yung pinagbago ng buhay namin. Gumaan, mas naging ayos, mas naging okay na yung pamumuhay namin. Pero ang hindi alam ng lahat, isa sa mga kapatid nila ang nagtago ng titulo. Yung kapatid nila na
nagnakaw ng kalahati ng lupa na hindi nila nalalaman. Kalahati sa lupa na sinasabing nabenta na ay ninakaw pala ng isa sa mga kapatid nila. Tinago ang titulo, inangkin ng walang nakakaalam. Sunod-sunod na kamalasan yung nakuha niya. Namatayan siya ng anak na babae, sumunod ng lalaki, sumunod ng asawa, sumunod din yung isang anak niyang lalaki na pinakabata. Bago pa yon, nagkasakit pa silang lahat. Nabaliw ang mga anak mula sa una hanggang sa pang-apat. At yung dalawang natitirang anak ngayon ay halos mabalda na. Nakakatakot isipin na maaaring totoo yung sumpa. Sinubukan ko rin yung tsuhin ko na sabihin sa kanya na i-give up na niya yung lugar. Ibenta sa iba yung titulo o kaya itapon na lang, ipamigay na. Pero hindi siya nakinig. Tuloy-tuloy pa rin ang kamalasan hanggang sa namatayan na rin siya ng asawa. At ngayon, kung saan-saan siya nagpapatapon-tapon. Pag naiisip ko, lagi niya sinasabi noon na para sa mga anak niya yung lupang ninakaw niya. Gusto daw niyang ayusin, pero parang hindi siya binibigyan ng pagkakataon na maging maayos ang buhay dahil sa panglalamang na nagawa niya. Kung hihiling po ako ngayon, sana matauhan na siya at i-give up na niya yung mga bagay na hindi naman kanya. Baka sakaling maputol ang sumpa. Baka sakaling maging maganda at maayos ang buhay niya. Maraming salamat po.